Year 2024. Ang taong ito ay maraming naituro sa atin. Nagkaroon ng malaking impact sa ating lahat. Sa mga kaganapan sa ating kapaligiran, lalo na sa ating personal na buhay, at maging ang mahalagang pagtuklas sa hiwaga ng ating existence o pag-iral. Ngayon, ibabahagi ko ang mga importanteng highlights ng ating mga natalakay sa taong ito bago natin tuluyang iwanan ang 2024 at matatag na harapin ang pagpasok ng 2025 sa mundong ito. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Sa pagtungtong ng January, pakiramdam nito ay binibigyan tayo ng reset button dahil ang buwang ito ay mag-i-ignite ng fresh motivation for a new beginning. Palagi ko nang nababanggit dati pa ang tungkol sa intuition, ang iba't ibang uri ng intuition o tinatawag na 4 clairs of intuition. Ano ang clairaudience? Ang clairaudient messages ay mga boses na nakikipag-usap sa ating isip. Ang clairaudience ay channeling mula sa ating higher self or spirit realm in the form of a voice inside our head. Ang mga boses na ito ay tumutugon sa pagdedesisyon, choices o pamimili, guidance, mga katanungan sa ating sarili o kaalaman at karunungan. Ano naman ang clairvoyance? Ang clairvoyant messages ay dumarating in the form of visions, maaaring images o eksena sa isip metaphorically. Nave-visualize mo ang mga pangitain sa tao at maaaring maganap. Ano ang clairsentience? Ang clairsentience messages ay nagpapahiwatig sa pamamagitan ng pakiramdam o feeling at ito ang pinaka-common sa 4 clairs. Ito yung tinatawag na gut instinct. Nakakabasa ka ng emosyon ng iba o nakakasense ka ng iba't ibang energy tulad ng low-key people o mga taong nasa high energy. Ano ang claircognizance? Kung ang ating utak ay mabilisang nakakakuha ng download mula sa ating intuition, ito ay tinatawag na claircognizance. Just like when you download a large amount of information into your PC's hard drive. Ang difference lang, ang download na ito ay instant nating nakukuha. Ito ay maaaring sa mga pagkakataong hindi mo alam ang isang bagay, ngunit bigla na lang nalalaman mo ito. Through meditation and mindfulness, maa-unlock natin ang mga spiritual gifts na ito. Our purpose in this world is to discover and share the authentic essence of love that resides within the depths of our hearts. Our souls crave love, both to give and to receive, propelling us towards enlightenment. Love is an expression of how we care for someone or for somebody, family or other people, even pets, nature, country, and so on. Ano naman ang unconditional love? It simply means love without strings attached. Ito ang pag-ibig o pagmamahal na ibinibigay ng malaya o walang kondisyon o commitment. Ang unconditional love ay kadalasang nararamdaman sa close family circle dahil natural sa atin na magmahal sa ating mga anak, magulang at mga kapatid. Kapag lumabas na sa intimacy of close family ties, posible na itong pagmamalasakit at pagmamahal ay may kapalit na ding same amount of love and care. Sa spiritualidad, sinasabing inborn sa atin ang unconditional love. Dahil sa pagdating natin dito sa mundo, dala-dala na natin ang pagmamahal na ito. Ang pagmamahal ay nananatili pa din naman sa atin, ngunit ito ay nakabase na sa ating kapaligirang nakagisnan. Ang pagmamahal na ito ay nahaluan ng takot, takot na mawalan, takot na maiwanan, takot na mag-isa, takot na malamangan. Kaya sa bawat pagbibigay ng ating pagmamahal, tayo ay nag-e-expect ng kapalit. Sa mundo ng espiritualidad, there is no good or evil. Lahat ay neutral. Ang ating mundo lang ang gumawa ng batas para magkaroon ng law and order, kaya nabuo sa atin ang takot.
pangamba, morality, judgment, discrimination, chaos, manipulation, and all that destroys each of us. Ito ang nakapag-divide sa atin sa ating true essence, ang ating unconditional love. Ayon sa spirituality, bawat kaluluwa ay pumipili ng lugar, anyo, buwan ng kapanganakan at pamilya na kanyang pupuntahan kung siya ay magkakatawang tao o mas alam natin bilang incarnation. At sa pagpili natin ng buwan, taon ng ating kapanganakan dito sa Earth, nagkakaroon ito ng impluensya sa ating pag-uugali bukod sa upbringing ng ating piniling pamilya at destinasyon. Ang soul symbol ng ating month of birth ay ability or special power natin na makakatulong upang makasurvive dito sa Earth. It is called our driving force. Ang chakra ay actually 114 na nasa ating katawan dahil ang ating human body ay binubuo ng complex energy. Dagdag sa 114 chakras, mayroon din itong 72,400 energy channels. Ngunit, ang pinaka-basic at major sa ating chakras na alam nating lahat ay 7, namely, ang root, sacral, solar plexus, heart, throat, third eye, at crown. Kung anong part ng chi o energy na ito ang mas overactive, nakablock, open, o underactive. Para natin ito maialinya at balanse, kinakailangan na lahat ng ating chakras ay mai-open. Ito ay mahalagang sagisag ng ating spiritualidad at pagkatao sa pag-aanalisa ng mga kaalaman mula sa pagpapalaganap ng spiritualidad ni Yeshua o Jesus noon. Malaki ang kaibahan ng Christ consciousness na kanyang itinuturo sa Kristyanismo ngayon. Ang belief system na ating kinamulatan ay naging institusyon at nireformat ng Roman Empire noong panahon ni Constantine. Ginamit niya itong kasangkapan upang masakop ang mundo sa pamamagitan ng New Christian Movement. To dominate the world, to conquer lands, and force people convert to the new Christian movement using Christ, using Jesus. At ipinasok nila sa ating isipan ang separation ng God sa atin, na ang Diyos ay pwedeng punishable or glorifying God, na may heaven at hell. Lahat ng hindi susunod o lalabag sa simbahan ay mapaparusahan at mapupunta sa impyerno, at ang mabubuting tagasunod ay pupunta sa langit. Dito umiikot ang ating belief system na umikot sa fear-based belief and judgment. Hindi ito ang itinuro ni Yeshua. Ang itinuro niya ay unconditional love. Itinuro niya to be a human and to be a divine at the same time, to bring heaven to earth through love, compassion, and empathy, to become spiritual in nature and to understand that we are not separated from our divine source or God. We are part of God. We all came from one energy source. And the cross is truly His symbol and our symbol as well. Reflect and find meaning from your own cross. Ang pagyakap sa spiritualidad ay hindi madaling proseso. Kapag naabot na natin ito, hindi lang purong pagmamahal, kapayapaan ng kalooban at pag-iisip, at kaligayahan ang ating mararamdaman. Sa bawat aspeto ng buhay, mayroon tayong kinakaharap palagi na mga pagsubok. Walang katapusang pakikibaka. Ngunit, iisipin nyo lang, kung wala ang mga paghamong ito, ano pa ang kahulugan ng buhay, diba? Ang mga spiritually awakened na mga individual ay dumadaan din sa matinding paghamon. Mas mararamdaman natin ito kaysa sa mga hindi pamulat dahil mas consciously aware na tayo at sensitibo sa mga kaganapan sa ating sarili at sa mundong ating ginagalawan ngayon. Kahit saan man tayo naroroon ngayon, anuman ang ating paniniwala at tayo ay nakakaranas na ng awakening, let's continue to spread love and light. Kung nakakaranas tayo ng low vibration, madali na tayong makakabalik sa high vibration sa pagiging mindful natin. Alalahanin niyo lang palagi na sa buhay ay hindi eksaktong nagaganap ang mga bagay-bagay kung kailan natin ito gugustuhin mangyari. Lahat ay may perfect timing.
Kaya kinakailangan tayong maging patient. Alalahanin din natin lahat na as long as we are consistent and loving ourselves, magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating abilidad at kakayahan. Sa ating kontemplasyon tungkol sa life after life, nabubuo sa atin ang katanungan kung ano ang perception sa mortalidad at kung paano natin magamit ang buhay na may kabuluhan dito sa mundo na mayroong katapusan. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ideya ng renewal, mababago natin ang ating focus ng takot sa kamatayan tungkol sa isang celebration of life at ang posibilidad na naghihintay sa kabilang dako. Ang pagkilala na ang buhay ay hindi isang linear journey na may naka-fix na endpoint o final destination ay nagbibigay daan sa atin upang salubungin ang bawat sandali ng may sense of wonder and gratitude. Makakahanap tayo ng kapanatagan na kahit na sa harap ng kamatayan, ang ating legacy, impact at essence ay mananatili sa mga taong ating nakadaupang palad dito sa mundo. Ang pagtanggap sa renewal ay humihimok sa atin na mamuhay ng totoo, seek personal growth, and cultivate compassion and connection with others. Ang ating naging buhay ay nangangahulugan ng panibagong dagdag na karanasan sa ating spiritual na paglago. At ito ang pinakamahalaga nating accomplishment na dapat isipin. Dahil ang spiritual evolution ng bawat nilalang ang dumadagdag sa pangkalahatang evolution ng buong universe. Kung mananatili tayo sa ating limitadong pananaw at takot, hindi tayo makaka-level up o makaka-move on sa ating renewal at rebirth in the spiritual sense. Kinakailangan nating buksan at i-divert ang ating mindset to a more profound and better understanding of what life is all about. Na lahat ng life forms dito needs to live in order to grow, evolve, die, and live again. Ang spiritual symbolism and significance ng total solar eclipse. Ang malaking pagbabagong ito ay mararamdaman ng mas mabilis kaysa noong 2012. Embracing transformational energies for spiritual growth and ascension. Sa spiritualidad, as shamanic practices, nagtataglay ang solar eclipses ng malalim na kahalagahan dahil nagbubukas ito ng mga portal ng transformation and renewal. Aware man tayo o hindi, ang ating enerhiya ay malawakang apektado ng mga kaganapan sa cosmos. Ang eclipse season ay isang celestial cycle na most likely nagbibigay daan sa transformative energy na galing sa cosmos na maaari nating magamit para sa personal at collective awakening and ascension or growth. Alalahanin natin na ang mga enerhiya ng solar eclipse na ito ay hindi dapat katakutan. Bagkus, dapat tanggapin na ito ay sacred opportunities for growth, healing, and spiritual evolution. Bilang tayo ay conscious being, think about how you can heal this chakra. Napakahalaga na maramdaman natin ang pangkasalukuyan dahil ito ang magiging daan ng ating kinabukasan. Kung tutuusin, ang takot ay kinakailangan pa din natin, counterpart ng pagmamahal. Dahil ano pa ang kabuluhan ng ating paglalakbay dito sa mundo kung walang mga pagsubok at paghamon? Kasama ang fear o takot sa pag-unlad natin. Dahil kung walang elemento of negativity, positivity won't stand alone. Duality is needed to evolve. But what I'm telling you now is that if you face your fears with courage, you will overcome the test of destiny. Pero kinakailangan nyo lang matukoy kung paano nyo i-handle ang takot at kung kailan nyo ito pawawalan. Be open to the flow of life. Accept whatever comes your way. Whether it be love or fear, good or bad, everything teaches you a valuable lesson. Accept, release, and let go. Ang lucid dreaming at astral projection ay ilan lamang sa mga abilidad na nagpapatunay na tayo ay hindi limitado.
Ang astral projection, panaginip at lucid dreaming ay nagaganap sa astral domain of non-physical reality or hindi karanasan sa ating pisikal na realidad. Ang astral projection ay isang objective, non-physical experience or walang bias na karanasang hindi pisikal. Samantalang, ang lucid dreaming naman ay isang subjective, non-physical experience or mas personal na hindi pisikal na karanasan. Ang lucid dream state ay maaaring gamitin para maging gateway patungo sa astral projection sa pamamagitan ng wastong pamamaraan at pagsasanay. Nagpapatuloy ang ating spirit o consciousness at ito ay eternal, regardless kung naging mabuti at masama ang naging buhay dito o sa iba pang dimension. Pagkatapos ng buhay dito, maaari itong manatili pansamantala kung saan nagmula ang lahat, sa lugar kung saan naroroon ang ating divine energy source. Ito ay sa spirit realm. Maaari itong manatili ng matagal o maiksing panahon dahil wala namang oras dito. Nasa ating kaluluwa kung tayo ay babalik at magre-reincarnate para sa pagpapaunlad pa ng ating spirito at pagpapatuloy ng misyon ng pagseserbisyo. Ang ganitong paniniwala sa spiritualidad ay nanggagaling sa ating higher selves. Nalalaman natin ito ng kusa kung palagi tayong nakikinig sa ating intuition at pagsunod sa ating puso. Despite the things na nangyayari sa atin na hindi favorable, dahil wala tayong control, let all these experiences serve you a good reason. Mas tumingin tayo sa bigger picture dahil lahat ng bagay na nagaganap ay may dahilan at may mahalagang ipinapakita sa atin tungo sa ating ascension at self-awareness. What you can do is to protect your energy. Be an observer and go inward. Heal yourself from all the pains and suffering of the past. Forgive yourself and forgive others. Be in the now. Love yourself. Express love and share it with other human souls. Be compassionate. Be empathic. Believe in yourself, your power and potential. And most of all, be grateful for where you are at the moment. Remember, you are more than what you think you are. Enjoy life. Enjoy this journey with open heart and open mind. And slowly, everything will unfold before you. Accept, let it flow, release, and let go. At unti-unti niyong mararamdaman na umaabot na kayo sa designed evolution in this lifetime. Ang kababaihan ang simbolo ng paglikha o creation. Ang pakikipagrelasyon ay napakahalaga, hindi lang sa dalawang tao, kundi sa lahat ng relasyon kasama ang iyong mga anak at ibang tao. Hindi natin kailanman makikita ang ating tunay na sarili kung wala tayong salamin. Walang observer para makita natin ang ating pagkatao. Kaya napakahalaga ng bawat isa sa ating pag-unlad. Sa kabilang banda, ang relasyon ng ating anak sa atin ay ganun din ang epekto. Ang mga magulang ang nagiging salamin din ng mga anak. Kaya mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa sa kabuuan. Naniniwala ako na ang motherhood at fatherhood ay perpektong tool para sa enlightenment. Dahil isa sa pinakamahalagang regalo ng motherhood ang pagtanggap nito. At sa pamamagitan nito, mananatili ito sa iyo sa habang buhay. Hindi mo ito maitatapon, mabubura o maiwawala. Maaari mo pa ring tuklasin ang iba pang mga aspeto ng buhay at maaari mo pa ring sundin ang iba pang mga landas. Ngunit ang iyong estado sa pagiging isang ina ay hindi kailanman mawawala. The spiritual journey of motherhood is in the unique soul contract with your child. Lahat tayo ay may mahalagang partisipasyon sa pag-unlad ng buong universe. Mapaina, ama, anak, kapatid, kamag-anak,
kaibigan, kakilala at lahat ng buhay dito. Dahil lahat tayo ay bahagi ng kabuuan. We are all spiritual beings. All we need to do is follow our hearts and do our work, both as a mother and a spiritual being, to fulfill our mission in this lifetime. And that is to set the path for the future generation. Love yourself as you love your children and others. Sa buong kasaysayan, ang sangkatauhan ay palaging humahanap ng paraan upang malaman ang hiwaga ng ating universe sa pamamagitan ng dalawang paraan, science at spirituality. Ayon sa kaugalian, ang agham at spiritualidad ay tinitingnan bilang magkasalungat na mga pananaw. Ang agham ay nakadepende sa solidong ebidensya at ang spiritualidad naman ay nakaugat sa pananampalataya. Ngunit sa ating pag-unlad at paglago, nagmumungkahi na ang dalawang prominenteng pananaw na ito ay hindi talaga magkasalungat. Ang layunin ng agham ay para mailabas ang pinakamalalim na spiritual na katotohanan, at ang layunin naman ng spiritualidad ay ang paghanap ng dahilan sa likod ng scientific fact. Kahit nag-umpisa sila sa magkaibang direksyon, nagkakaroon na ng linaw na ang pareho nilang tinutumbok na layunin ay nauuwi na sa isang direksyon. Dahil tayong lahat ay observer ng ating kinabibilangang universe. Ang ating consciousness ay nagbibigay label at kahulugan sa bawat nating natutuklasan at nagiging mga karanasan sa ating outer world at sa inner world. Multiverse and parallel universes can be experienced through our metaphysical state. Naturally, science needs proof or evidence, and ethereal things can be experienced through faith. Kung lahat ng teoryang ito ay naisip ng iba't ibang scientists at philosophers, most likely may katotohanan ito. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang reality na nililikha. Iba-iba tayo ng karanasan kahit pa iisa ang ating pinagmulan. Maaari ding totoo na tayo ay nasa isang simulation na para tayong mga AI na bawat nagiging patterns mula sa mga nagiging karanasan natin ay sinusunod ng algorithm. Kanya-kanya tayo ng pag-unawa, katotohanan, perspektibo at kaalaman base sa ating mga karanasan, choices at decisions. Kung maiisip nyo, tayo as human beings o any life forms sa kabuuan ng universe na ating alam ay may kanya-kanya ding universes. Yun nga ang napakagandang bagay na ating natutunan sa isa't isa. Ang lumawak ang kaalaman mula sa iba't ibang realidad o universes ng iba't ibang tao. Nag-e-expand ako bilang isang universe mula sa inyo na may kanya-kanya ding universe of reality. Ang multiverse ay hindi na kinakailangan ng physical na katawan para mapuntahan. We can travel spaceless and timeless sa ibang dimension if we are willing enough. Ito ay posible sa pamamagitan ng visualization sa meditation, astral projection, lucid dreaming, and shamanic practices. We are powerful light beings because we are made up of energies and the extension aspect of our divine infinite source. Lahat tayo ay may kakayanan na makausap o ma-channel ang ating intuition. Ngunit, madali itong matabunan ng mga competing voices sa ating buhay tulad ng ating pamilya, mga kaibigan, katrabaho, mga pang-araw-araw na responsibilidad at higit sa lahat, ang boses ng iyong ego. Kung hindi mo pa nasusubukang mag-tune in sa iyong intuition, pwede mo itong gawin anytime. Just listen to the voice inside your heart. Naghihintay lang ito sa iyo palagi para ikaw ay gabayan sa iyong life and spiritual journey. Madali mo itong makakausap kung ikaw ay willing, open at ready. Sa pagsunod sa iyong intuition, hindi mawawala ang discomfort along the way. May mga challenges pa din na dapat harapin. Or, what is the journey for?
Ang mga experiences natin ang magbibigay sa atin ng pag-unlad, pagpapatibay at pagkilala sa ating tunay na sarili. So, ready ka na bang makipag-bonding sa iyong intuition? If yes, papunta ka na sa manifestation ng iyong desires, goals, and dreams. Lahat tayo ay mayroong divine support team na handang umalalay o gumabay at tumulong sa atin sa bawat oras. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nasa pagkabigo, kalungkutan, mga problema sa pamilya, trabaho, relasyon, pamumuhay at marami pang ibang concerns. Ngunit, ang isa sa pinaka-challenging, especially sa mga taong hindi pa experienced at pamilyar sa mga spirit guides, ay ang pagkilala at pagdama sa mga senyales ng pakikipag-ugnayan nito sa isang tao. Hindi natin kinakailangan ng mata upang sila ay malamang totoong nandyan. Ang kinakailangan natin ay ang pagiging bukas at malawak sa mga kaganapan sa ating buhay, ang pananalig sa ating puso, ang pagtanggap sa ating mga sarili bilang mga divine beings sa physical na anyo, at ang pagtanggap na bawat isa sa atin ay may gabay din na palaging tumutulong na nasa spiritual na anyo. Dahil lahat tayo ay interconnected at bawat tao ay representasyon din ng bawat nilalang sa kabilang dimensyon, kaya sila ay palaging nakaagapay sa atin. Tayo lahat ay fragments of the source at lahat tayo ay binubuo ng iisang pagmamahal, pagkakaisa at kalahatan. Ang ating guides ay higher aspects nating lahat. Kaya kung iisipin nyo, ipapahamak ba tayo ng ating spirit guides kung tayo ang kanilang representasyon sa pisikal na mundo? Sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo, nagkakaroon na ng matinding chaos o kaguluhan at madami na din ang nababahala tungkol dito. Marami na ang nagsasabi na ito na ang pag-uumpisa ng World War III. Maaaring ang totoo o hindi pa. Nasa sa inyo ang pwedeng maging kasagutan batay sa inyong pakiramdam, obserbasyon at reaksyon sa mga kaganapan at kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili sa mga ganitong sitwasyon. May mga nagtatanong kung ano ang magiging papel ng mga pangyayaring ito sa ating unti-unting pagising sa spiritualidad. Malaki ang kaugnayan ng mga kaguluhang ito sa ating spiritual transformation. Ang konsepto ng kamalayang ito ay hindi purong nanggagaling sa pag-iisip lang, kundi mula sa tinig ng ating kalooban o intuition. Kaya magkakaiba man tayo ng karanasan tungo sa landas na ito, may karaniwan pa ding pamantayan at batayan na nagkakaroon ng resonance kahit tayo ay magkakaiba. Lahat ng ating karanasan ay sagrado para sa ating lahat. At dapat lang nating isipin na walang mali o tama sa tunay na spiritual awakening. Matututunan mo na magpasalamat palagi sa bawat present moment mo. Lahat ng mga nangyayari sa iyo, malaki man o maliit, maganda man o hindi, ay dapat pa ding ipagpasalamat. Lahat ng bagay dito sa mundo ay may purpose at may binibigay na blessing. Nang iba ay hindi na natin napapansin. Pero sa pagkakataong ito, ang kaliit-liitan man na bagay ay na-appreciate mo na at nagpapasalamat ka na dito. Ang lahat ng ating natatanggap at lahat ng ating ibinibigay ay tinatawag na exchange of energies. Kaya alam na natin ngayon na dapat positivity ang ating ibinibigay sa mundo para ang balik nito ay positive din. Ang dapat nating iwasan ay ang negative energy ang ating maibato dahil same amount or worse pa ang pwedeng bumalik sa atin. Be grateful we are still here, alive and kicking. Kahit pa man ang ibang tao ay mabilis na natutunan ang spiritual na paglago, ang katotohanan, lahat tayo ay pupunta din sa direksyon na yon.
Kahit pa man tayo ay lumalakad, natitisod, tumatakbo sa ating buhay, lahat ay babalik din tungo sa pinagmulan. Ano ba ang highly spiritual person? Kung ikaw ay umusbong, lumago at nag-mature spiritually, nakakaranas na ng kapayapaan, kapanatagan sa kalooban at nagiging mababang loob, mapagmahal at mapagmalasakit sa ibang nilalang, ikaw ay masasabing nasa mataas ng antas ng spiritualidad. Totoo na meron tayong potensyal na enerhiya. Ito ay real magic sa kalooban natin na maaaring makapag-transform o makapagpabago sa ating buhay. Hindi ito yung mababaw na magic na nakikita at alam natin, kundi isang malawak at malalim na lakas ng kalooban at karunungan na maaaring gumabay sa ating buhay tungo sa ating passion at purpose. Sa ating buhay, may mga sandaling nagkakaroon tayo ng matitinding emosyon tulad ng inggit, selos, galit, pagkamuhi, labis na pagnanasa, at iba pa na nakakasira at nakakasakit sa iba. May mga pagkakataon din na kapag tayo ay nabigo, nawawala na tayo ng gana upang magpatuloy o magbigay ng pangalawang pagkakataon sa ating sarili. O di kaya, kapag nakakaramdam tayo ng sama ng loob, pilit natin itong ibinabaon sa ating kalooban, sa pag-aakalang ito ay mawawala na lang sa katagalan. Ngunit hindi natin iniisip na kapag hindi natin ito na-resolve, ito ay naiipon na lang sa atin hanggang bigla na lang tayong sumabog na maaaring makapagdulot ng mas matinding pinsala sa atin at sa ibang tao. Ang sacral chakra ay may malaking partisipasyon sa ating emotional well-being. Ang Earth Angels ay highly sensitive, empathic at mapagbigay na nilalang. Sila ay punong-puno ng excitement sa pakay na paglilingkod. Ang Earth Angels ay actually hindi mga divine angels, ngunit may pareho silang karakter sa mga celestial angels, tulad ng pagmamahal na suportahan ang mga taong nangangailangan, kakayanang makita ang pinakamahuhusay sa mga tao, natural na pagkakaroon ng positibong pag-uugali, higit sa lahat ang pagpapaangat ng vibration ng Mother Earth. Sila ay tinaguriang walking angels on Earth. Kahit pa man noong unang panahon, ang mga hayop ay spiritual companion na ng mga tao. Bukod sa we coexist, napatunayan ang kauna-unahang koneksyon at spiritual significance nila sa mga tao sa 20,000-year-old cave wall painting ng Cro-Magnon people. Sa iba't ibang kultura, nakaakibat ang iba't ibang spiritual function ng mga hayop. Ito ay ang kaugnayan nila sa supernatural forces, tumatayo bilang tagapagprotekta or guardians at shamans, nagpapakita bilang imahe ng kabilang buhay, at sinasamba bilang agents at messenger ng gods at goddesses noong unang panahon. Maraming iba't ibang paraan upang makilala natin ang ating animal guide o powerful companion na ito. Ang iba ay sa pamamagitan ng birth date o astrological signs. Ngunit ang mas mahusay na paraan ay ang pagtuklas natin dito sa pamamagitan ng ating intuition at inward journey. Tandaan lang po natin na ang mga spirit animal na ito ay nagsisilbi ding gabay sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Ang spirits ay pwedeng maging good and or bad. Kung ang ghost ay replay lang ng energy, ito ay hindi mabuti o masama. Kung ganito ang mga multo, ano ang mga entities na nakakakos ng bad feeling at hauntings? Ito ay ang spirits. Kung ang spirit ay isang kaluluwa ng isang tao, posibleng naiwan o nananatili pa din ang kanyang personalidad o ugali nung sila ay nabubuhay pa. Sa kabaligtaran, ang mga tao ay nagtataglay din ng mga katangian ng kanilang spirito. May taglay tayong lahat na mapabuti ang ating mga choices sa buhay. Ang isang kaluluwa ay maaaring pumili ng pag-ibig o maaari itong pumili ng takot.
may mga mischievous spirits na maaaring manggulo o makasakit sa tao at mayroon ding harmless o loving spirits. May mga pagkakataon ba na naiisip mo ang iyong layunin sa mundong ito? Ano ang dahilan kung bakit isinilang ka sa lifetime na ito? O di kaya kung ano ang nakatakdang kapalaran para sa iyo? Alam mo ba na may mas malalim pang dahilan ang kahulugan ng iyong birthday o ang petsa ng taon ng iyong pagkabuhay dito sa mundo? Ayon sa Buddhist teachings, ang panahon ng ating kapanganakan ay may malalim na koneksyon sa ating past life karma. Ito ang ating spiritual path o ang ating destiny, ang ating kapalaran. Ang solar plexus, navel o kilala bilang Manipura sa Hindi ay ang ating third chakra mula sa babang bahagi ng ating katawan. Ito ay nakalocate sa may pusod sa upper abdomen o center torso malapit sa pancreas. Ito ay gumaganap bilang energy powerhouse of the body. Kapag ito ay umiikot ng maayos, ang chakra energy nito ay dumadaloy din ng maayos sa atin. At kapag ang pag-ikot nito ay blocked o excessive, maaari tayong maka-experience ng pagiging weak o powerless, stagnant o sarado at magagalitin. Ang kulay ng solar plexus chakra ay dilaw at simbolo ng fire element, more so, ang sun o araw. At ang heart chakra ay ang connecting bridge from the lower chakras, ang root, sacral at solar plexus, to the higher chakras, ang throat, third eye at crown. Kaya ito ang sentro ng ating chakra field. Likas ang puso sa ating kaluluwa at ito ay nasa kaibuturan ng ating kalooban. Ngunit ito din ay nade-develop natin dito sa mundo base sa ating upbringing o nature na kinalakihan, na nakadepende sa na-build up nating root chakra, sacral at solar plexus. Ang awakening of true self ay ang pagkonekta sa heart chakra at pagbuo ng mas malalim na koneksyon dito. Ito ay nakaugnay sa pagsasanib ng masculine at feminine, ang union sa pagitan ng iyong ego at kaluluwa. Narito sila to make a difference in our world, whether they have good or evil intentions. Ang pinakamahalaga nating matutunan is to be ourselves, to grow and be mindful of everything. Ang pagiging mindful is to exactly know our actions, our thoughts, our feelings. Nasa ating mga kamay ang magiging outcome ng ating mundo, kung ano ang makakabuti para sa ating sarili na hindi makakasama sa iba. That's what we need to focus on. Pagalingin ang ating sarili mula sa ating mga pangit na karanasan, meaning to heal ourselves. Gawin itong motivation at inspirasyon para makabuo ng harmonious na mundo na lahat ay makikinabang, magiging payapa, masaya, at magkakaisa. Gawing makabuluhan ang bawat oras niyo ngayon, ang bawat sandali sa mundong ito. Ipagpasalamat at i-appreciate. Be a better version of ourselves, better than yesterday. Ito ay dapat natin laging motto. Alalahanin niyo lang kung bakit nagpaparamdam ang mga dayuhang ito sa atin. Dahil nagiging chaotic na ang ating mundo. Bago tuluyang makapinsala sa kabuuan ng sangkatauhan at maging sa buong universe, kinakailangan mong umpisahang gumawa na ng pagbabago mula sa iyo. Mula sa puso mo, dahil tayong lahat ay iisa. Tayo ay iisang kabuuan. Kaya tayo ay may pagkakaugnay-ugnay. Alien man sa labas o alien man sa atin mismo, we need to transcend. I-elevate ang ating mga sarili. Spiritually, grow. Ano ang nagiging epekto nito sa iyong physical, mental, emosyonal, at spiritual na karanasan? Ang huling katanungan ito ay inilalaan ko na para sa inyo. Ang tunay na kasagutan ay malalaman nyo lang mula sa inyong puso. Trust your intuition, trust your heart, and trust your journey, and you will find the answer you're looking for. Remember these keywords:
accept, release, let go of things that no longer serves you. Be in the now. Live today, live tomorrow. Your past made you a better version of yourself today. Ito ang iyong key formula to prepare for 2025. Create a better reality right now because you are the creator of your reality. Your future will depend on what you create today. Ngayon, are you ready to welcome the year 2025? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Peace, love, and light. Thanks for watching.